day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment.
Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga RH. Pilipinas ang ating oras, 10:14 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan, Diyosa Cruzat, at ng nag-iisa hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Happy Sunday morning po sa lahat. Samahan niyo po kami ito sa inyong favorite Sunday morning habit. Ngayong International Women's Day, March 8, 2026. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang umaga po sa lahat ng mga palagiang sumusubaybay sa ating programa, Beshi Wina. Good morning, Beshi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, Women's Month. At ngayon, mismong araw ng International Women's Day. This is our day. Wow. Oo nga. Alam mo, feeling ko yung iba sa ating mga kababayan andoon, o iba sa mga babae andoon sa salon. Ay, oo. Magpapapamper, pamper day, ganon, di ba? Magpapagupit, magpapalinis ng kuko, kung ano-ano. Alam mo, tama sa aura ng Sunday, nataon talaga ang International Women's Day. Diba? Tayo kaya, Beshi, ano ang plano natin ngayong Women's Day? Ito na to. Trabaho lang po. Oo. Nabati nyo na ba ang inyong mga pinakamamahal na babae sa inyong buhay ngayong araw? Mapananay nyo yan, kapatid, lola, kasintahan, pinsan, teacher. Yan, napakadaming babae sa inyong buhay. Of course, palagi naman yan. Kahit ang kapitbahay ninyo, kung mahal ninyong kapitbahay nyo, batiin nyo ng Happy International Women's Day. Alam mo yung iba, di ba karamihan kasi nasa-celebrate lang ang mga kababaihan, of course pag nanay, kapag Mother's Day. Mother's Day. Tsaka sa mga single naman, Ayan. I mean single, hindi yung married yung mga kahit in a relationship, ganyan, feeling ko nasa-celebrate lang ang pagiging babae nila tuwing Valentine's Day. Yan. Diba? Pero ngayon, iba kasi ito mapananay ka man, diba? In a relationship or what, Women's Day, Women's Month, diba? Sineselebrate pa rin natin tayo. Ay, sa napakadaming mga nangyayari. Parang ang sad mo dun sa highs mo na yun. Hindi, nauuhaw na kasi ako. Diba dapat masaya tayo, diba? Tama Kasi yan. araw natin to araw natin to mga babae. Bakit naman? Uy, pero ang daming mapasa hanggang ngayon na napaka-modern na
ay ang dami pa rin na mga ipinaglalaban ng mga kababaihan. Oo naman, Beshi. Kasi nga alam mo, yung nga binabanggit natin last week, parang hanggang ngayon kasi nakaka-experience pa rin tayo ng discrimination. Ayan. Kahit baga, imahinasyon niyo yan. Oo, di ba? Di ba? Hindi pa rin tama na ipangalandakan ninyo kung ano ba yung mga naiisip ninyo sa mga kababaihan na iyan. Respect, di ba nga? Yes. Kung iniisipin naman kasi natin, napakalaki ng papel ng kababaihan sa ating buhay. Sa pamilya pa lang, kadalasan of course, nanay ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. Siya ang nag-aalaga, naglilinis ng bahay, gumagabay at nagbibigay inspirasyon sa mga anak. Biruin niyo yun maliban sa mga gawaing bahay. Siya pa rin yung parang nakatoka sa pagbibigay inspirasyon, sa paggabay. Of course, hindi naman natin minamaliit ang gawain ng mga ama. Kasi kahit sila ang kumikita para sa bahay, ay sila ang kailangang magpakatatag. At alam ko, Beshi, hindi lang yan sa loob ng tahanan. Dahil sa panahon ngayon, marami pa rin kababaihan ang nagiging matagumpay. Ito ay sa iba't ibang larangan naman, Beshi, tulad ng mga pagnenegosyo, education, science, media, at pamahalaan. Diba? Marami tayong mga nanay, mga babae dyan na sa ngayon, very boom sila sa negosyo. Oo, yan. Online selling, yung mga ganon-ganon, di ba? Usong-uso yan, Beshi. Nag-online selling. Ang maganda doon na ipagsasabay nila ang pagiging nanay at ang pag-angat sa mundo ng negosyo, di ba? Napaka-inspiring. Kaya dapat today ay inspired lang talaga tayo. Pero alam mo, Beshi, matanong ko lang sa'yo, sumagi na ba sa utak mo Hindi na? pa. Hindi pa ba? Wala pa nga eh. Hindi pa nga tinatanong. Pero sumagi na ba sa utak mo yung thought na parang gusto mo na rin maging or magtayo ng negosyo, maging negosyante, ganun? Kasi kung hindi, parang kung titingnan mo sa ngayon, online ha, Beshi, makikita mo na karamihan sa mga negosyante ay babae. Mga CEO, talagang mai-inspired ka na talaga. Pero kasi kung ako sa akin, para sa sarili ko, parang hindi pa ako handa. Hindi ka pa handa? Hindi kasi hindi naman kasi hindi business-minded yung utak ko. mo. Siguro kung business-minded yung utak mo, pwede, no? Pwede na. Kasi syempre, hindi biro ang magnegosyo. Nandiyan na maglalaga ka ng pera, tawag dito, pupuhunan ka, magbabagsak ka ng puhunan. Kailangan na masinop ka, masipag ka. Wala pa tayo doon. Magtitake ka ng risk, Beshi, di ba? Parang sa stage ng buhay ko ngayon, parang hindi pa. Hindi pa. Of course, meron mga mas bata pa sa akin, mas kaya nila. Kung kaya naman ninyo sa tingin ninyo at meron naman kayong katuwang para diyan, why not, diba? Pero syempre kailangan isipin natin lahat ng aspects. Kaya nga, alam mo ba, Beshi, na humahanga ako sa mga nakikita ko online. Yung mga bata pa, yung mga young CEO, ganun. Alam mo, yung mga bata before, diba, estudyante, nagtitinda sila. Diba, may dala-dala silang mga paninda. Siguro yun yung mga business-minded na ngayon ay talagang umaangat na sa mundo ng negosyo. Tanda ko pa yung ilan sa mga klase ko dati nagtitinda ng espasol sa loob ng classroom. Bili-bili na kayo dyan. Tapos may ilan sa kanila ngayon ay negosyante na talaga. Totoo. Yun yung talagang bata pa lang sila. Parang nahubog na sila ng panahon. Inubog na talaga ng panahon. Ng pagsubok ng buhay. Yun. Mga ganon. Yun yung mga naman ng mga tao na deserve yung tagumpay nila ngayon. Pero yung mga hindi pa naman nagtatagumpay ngayon, don't you worry. Merong plano ang Panginoon sa iyo. Siyempre, bigyan mo lang yan, lagyan mo ng konting sipag. Hindi lang lagi umaasa tayo sa panahon, sa Panginoon. Pwede tayo magdasal para bigyan tayo ng gabay at sapat na pananampalataya. Pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parati rin nga, Beshi, sinasabi ng nanay ko sa akin na kung hindi pa talaga oras, hindi pa tamang panahon para sa'yo, hindi pa yan ibibigay. Alam mo yung may mga tao kasi na hindi lang to sa mga babae kundi sa lahat ng tao na parang itong gusto ko, apply ako dito, ganyan. Pero in the end, parang hindi sila naging matagumpay sa kanilang gusto sana tahaking journey. Pero kasi may ibig sabihin yan. Ibig sabihin nun, hindi yan ang para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na hindi yun ibinigay sa'yo, mag-stop ka na sa gusto mo sa buhay. Kailangan mo pa sigurong
sumika pa, di ba? Try and Mag-venture try out. until you succeed. Di ba? Dami na mga... Parang Women's Month lang yung topic natin. Tapos napunta tayo sa ganun-ganun. Ang daming branch. Ang daming mga lumang mga, ang tawag ba dyan? Kasabihan na nabibigay ko ngayon na halataan na Diba? paghahalataan. Paghahalataan tayo. Ang dami natin pag-uusapan, of course, nasimulan na natin to last week sa pagbukas ng Women's Month, pero hindi naman masama na paulit-ulitin natin. And of course, lalo na ngayon, Beshi, ito talaga ang araw nating mga babae. Diba? sana mamaya may pumasok na cake dyan, no? Na parang tayo lang babae. Na parang tayo lang babae sa news center. Ang kakapal din naman pala talaga. Ay, pero yun, masaya lang, Beshi, na kahit papano isine-celebrate ang araw na ito para sa mga babae, diba? Nakaalala nila. Pero hindi lang naman ibig sabihin na sineselebrate ito ngayon. Ngayon yun lang dapat respetuhin ng mga kababaihan. Sineselebrate natin to para bigyang diin, para mas mabigyan ng atensyon. Pero hindi dapat tuwing March lang siya nabibigyan ng atensyon. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Pero maliban na sa ating usapan na Beshi, tayo ay of course nakatutok pa rin sa mga malalaking balita dito na nagaganap hindi naman dito sa ating bansa kundi maging sa ibang bansa. Nagpapatuloy pa rin ang Amerika, Israel versus Iran na conflict. Tama ba? Parang nawala yung mic ko. Ayan. And of course, yung ating mga malalaking balita nationwide, tinututukan pa rin natin yan dito sa DZRH. Sa pamamagitan yan, puntahan natin partner, yung mga malalaking balita na ating tinutukan dito lamang po sa DZRH. Una sa ating mga balita, hindi pa man ganap na inaanunsyo kung magkano ang itataas ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ramdam na ang biglaang pagsipa ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan. Oo, kitang-kita ko yun sa Facebook. Ang dami sa akin mga kababayan dyan sa Lucena, ang kagabi pa ata Umaaray, Beshi. Ayan, nakapila na sila. Sa pag-iikot ng DZRH News, naglalaro na sa 59 pesos hanggang 65 pesos ang kada litro ng gasolina. Depende pa rin po yan sa klase. Habang pinakamalaki ang isinipa ng presyo ng diesel na naglalaro sa 60 pesos hanggang 70 pesos ang kada litro. Depende pa rin po sa klase. Samantala sa pagtaya ng oil industry sources, maglalaro sa 11 pesos hanggang 13 pesos kada litro ang dagdag sa gasolina. 21 pesos hanggang 23 pesos naman sa kada litro ng diesel at 33 pesos hanggang 35 pesos sa kada litro ng kerosene ang increase. Inaasahang uutay-utayin ang pagpapatupad nito sa susunod na linggo. Pangunahing dahilan pa rin ang taas presyo ang US-Israeli-Iran war o conflict sa gitnang silangan. Samantala, idineklara ng Department of Migrant Workers bilang warlike operations area ang Strait of Hormuz, Persian Gulf at Gulf of Oman para sa mga seafarer. Itinaas ang alerto sa mga lugar mula sa dating high-risk area category kasunod ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, nilagdaan niya ang Advisory Number 11 Series of 2026 bilang pag-ayon sa pagpapasya ng International Bargaining Forum. Sa bisa nito, mayroon ng right to refuse sailing ang mga tripulanteng Pinoy bago pa maglayag sa nabanggit na mga lugar. Sakali namang masawi o magkaroon ng disability ang mga manggagawa, madodoble na ang kompensasyong matatanggap ng kanilang pamilya. Nakabantay naman ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan, partikular sa kaligtasan ng mga Pilipino at mga aral na maaaring makuha daw dito. Yan ang sagot ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nang tanongin ng Indian news outlet na First Post sa sidelines ng multilateral conference na Raisina Dialogue sa India. Ayon kay Browner, pangunahing interes ng AFP ang kalagayan ng higit 2 milyong Pilipino nung nagtatrabaho sa Gulf region. Pero maliban dito, sinusubukan umano ng AFP na makahugot ng mga leksyon sa gitna ng bakbakan ng alyansang US at Israel laban sa Iran.
Gayunman, umaasa ang general na hindi nalalaki pa ang tensyon dahil batid niyang apektado na ang ekonomiya at presyo ng langis sa Pilipinas. Sa iba po nating balita, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na naghigpit pa ang management ng Camp Aguinaldo Golf Course sa mga banyagang nais gumamit ng recreational facility. Ayon sa AFP, kailangan munang makakuha ng kaukulang visit clearance ng mga foreign national na gustong maglaro sa naturang pasilidad. Pero paglilinaw ni Colonel Circes Trinidad, Public Affairs Chief ng AFP, hindi bago ang pulisiyang ipinatutupad din sa lahat ng kampo militar. Bahagi umano ito ng internal security protocol na layong protektahan ang integridad ng mga AFP installation. Magsisimula na sa Lunes, bukas, March 9, ang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., bahagi ito ng mga hakbang ng gobyerno para makatipid sa enerhiya, gayon din sa reserba sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magbawas ng 10 hanggang 20% sa kanilang konsumo ng kuryente. Kasabay nito, pansamantala ring ipinagbabawal ang mga non-essential na biyahe at aktibidad na maaari namang isagawa via online. Samantala, lilipad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw patungong New York kung saan niya inaasahang ipananawagan ang pagtatapos ng krisis sa gitnang silangan. Bukod dito, hihimok din ng suporta ang presidente para makaupo ang bansa sa United Nations Security Council. Makakasama ni Pangulong Marcos si First Lady Liza Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. at Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Nakatakdang bumisita si Marcos Jr. sa UN headquarters mula March 9 hanggang March 10. Ayon sa DFA, makatutulong ang non-permanent seat sa UN Security Council para mapakinggan ang Pilipinas sa mga talakayang may kinalaman sa kaligtasan at seguridad sa daigdig. Ingat-ingat po tayo, patuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, huling namataan ng LPA sa layong 1,405 kilometers east ng northeastern Mindanao. Wala po sa kasalukuyan na mababa pa ang tsansa na mag-develop ito bilang isang bagyo. Sakali namang maging isang ganap na bagyo, tatawagin itong bagyong Kaloy. Oras na pumasok sa loob ng PAR. Una rito, nanawagan ng DOST Pag-asa na dapat ay paghandaan ng buong bansa ang posibleng matinding epekto ng El Nino at sa nalalapit na pagpasok ng dry months o mainit at maalinsangang panahon. At yan na po mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang mga kababaihan. Pilipinas ang ating oras, 10:31. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang ng long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tamba!
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Ang ating oras 10:39 na po ng umaga. Pinag-uusapan po natin ang selebrasyon ng International Women's Day. Ngayon pong March 8, 2026, araw ng linggo. Alam mo, pag puntahan natin, Beshi, yung Alin, Beshi, comparison. saan tayo pupunta? Punta tayo ng Tokyo, Japan. Puntahan natin yung comparison ng babae noon at ngayon. Sige, noon sabi mo bawila, yan. nung nabubuhay ka noong 1950s. Wow, ano to, reincarnation? Anong masasabi mo? Hindi, charot lang. Kasi kung ikukumpara natin ang papel, syempre nakikita naman natin yun sa mga lecture. Tsaka hindi lang nakikita, Beshi, mga kwento ba ng ating mga lolo't lola, nanay at nanay, lolo't lola tuloy, ng ating mga lola, mga tita, nanay, ganun. Tsaka sa mga history books, kung ikukumpara natin ang papel ng kababaihan noon at ngayon, abay napakalaki na po ng pagbabago. Of course, una diyan, hindi ka makakaboto. May ganun ata before nun eh. Hindi makaboboto ang mga babae. Tanda ko yan, correct me if I'm wrong, kasi baka tuktukan ako ng history teacher ko. Hindi ko tinuro yun sa'yo. Sino teacher mo? Noong unang panahon, kadalasan ay nasa bahay lamang. Ito yung parang pinakang generic na alam nating lahat, di ba? Ang mga babae ay parang ikakasal, di ba? Tapos kapag kakasal sa kanila, sila ay mamamalagi sa loob ng bahay. Sila doon ang taga-alaga ng mga bata, sila ang maglilinis, magluluto, sila ang hindi lang maglilinis at magluluto, sila din ang mag-aayos sa kanilang mga anak. At syempre, pagdating ng tatay, wala trabaho, ay aasikasuhin pa niya. Eto na, Beshi, hinanap ko yung binabanggit mo. Ay, hala, nawala. Eto na, nakita ko na ulit. Sabi dito, Beshi, may panahon sa ating kasaysayan na walang karapatang bumoto ang babae. Correct tumpak. Taong 90s, panahon ng mga Amerikano, nagsimulang magkaroon ng mga pambansang halalan. Ngunit noong una, hindi binibigyan ng karapatan ang mga kababaihang bumoto. Nagkaroon lamang ng pagkilala ng karapatan ng kababaihan na bumoto sa pamamagitan ng 1935 Commonwealth Constitution, kaugnay na rin ng tagumpay ng women's suffrage movement sa Amerika. Ngunit sa 1935 Constitution, hindi automatic ang paggawad ng karapatang bumoto sa kababaihan. Nangangailangan ito ng plebisito kung saan bumoto ang mga Pilipino kung papayagan ang mga kababaihan na makaboto o hindi. Taong 1987, malaking bahagdan ng lahat ng bumoto ay pabor dito, kaya nabigyan ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. Thank you, Teacher Wina, for that wonderful lecture. Alam mo, binasa ko to sobrang liit na text. Ito pala, merong caption sa baba.
Di ba, isa yun sa mga ginagawa ng kababaihan like we ang magtiis. Pero ngayon, marami na sila, tayong ginagampan ng mahalagang papel sa lipunan. Nung kayo po ba ay nagpa-check up last time, di ba may nakita kayong babaeng doktor? Nung kayo'y nagbakasyon sa Tokyo, Japan. Yes, nung kayo'y lumipad sa airplane. Narinig ninyo ang babaeng piloto. May mga pulis, women tayo, sundalong babae, and of course, a businesswoman, and mga leader sa komunidad, mga babaeng public servants. Isa lang, Beshi, ang senyales dyan. Walang limitasyon ang kakayahan ng kababaihan, di ba? Yes. Yun nga sinasabi natin na hindi ka babae lang. Babae ka. Babae ka. Babae ka, Ina. Yes, babae ka, Josa. Ayan. Women empowerment nga tayo today. Isa rin layunin, of course, nitong kabuuang Women's Month and specifically nitong International Women's Day ay ang pagpapalakas ng loob ng mga kababaihan na abutin ang kanilang mga pangarap. Ayun, speaking of pangarap, Beshi, bukod ba sa mapunta ka sa industriyang ito, ano pa ba ang pangarap mo sa buhay? Ano ba ang klaseng pangarap? Yung dream job? Mga ganyan ba? Parang job, ganon. Hindi, bata pa lang ako gusto ko mo na maging maganto. Kasi kaya nga nung high school ako, sumasali ako ng mga DSPC. Akala ko pageant. Meron din. Pero kung familiar ka doon, yung mga DSPC, mga ganyan. Yun, sumasali talaga ako doon kasi gusto ko yung mainly nga broadcasting ang gusto ko. Tapos nung nalaman ko, gagawa ako ng balita. Ano ba akala mo magsasalita ka na lang, no? Magbabasa lang ako. Pero hindi naman. Pero yun pala, Beshi, yun ang iyong dream job. So masasabi mo na sa sarili mo na kahit papano, natupad mo na ang dream job na gusto mo. Parang kasi noon, pero nung high school kasi, napunta naman ako sa STEM section, yung Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sabi ko sa management. Mathematics kasi. Joke lang naman kasi yun. Tapos parang, di ba yung mga lahat ng mga kami nandun, puro science, ganyan. Math. Sila, gusto nila maging engineer, doctors. Ganyan, na mga nurses, ano pa ba mga trabaho nila. Basta sa larangan ng medisina. Medtech, yan, ganyan. Tapos parang sa isip ko, sige, pwede din. Gusto mo na rin, gano'n. Kasi maganda naman. Pero parang, parang, biruin mo yun, 4 years yun ang pinag-aaralan mo. Parang, na-overwhelm ako. Okay. Parang hindi siya yung kinuha ko nung college. College. Talagang nagningning, umangat yung pangarap ko nung elementary ako. Diba? Nanaig siya. Sabi ng pangarap mo, sabi ng broadcasting or masscom, ako piliin mo. Ganun. So yun, naging mas komportable ako sa masscom. Wow, naisingit mo yun. Pag-usapan natin naman yung dream job ni Wina sa ating pagbabalik. Gusto ko yung segue mo doon. Gusto ko yun, akala mo ako lang ha. Okay, wag nyo kaming imanan, baka gusto nyo kaming i-judge. Ayun nga pala, Beshi, hindi tayo nag-plug ngayon, di ba? Pwede kayong mag-comment, live tayo sa ating DZRH News Television via YouTube. Live din tayo via Facebook sa pamamagitan ng DZRH News na papanood sa madaming cable channel at pwede kayong makipaghuntaan sa amin through text messages. Yan. Ang aming pong text line na 0919-2826-485. Pwede nyo po dyan ipadala kung ano po ba yung mga pangarap nyo dati na gusto nyong maabot. Pero ngayon, ganito yung naabot nyo. Ganyan. Maghuntahan po tayo, makipag-chikahan po kayo sa amin. Ulitin ko lang po ang aming text line na 0919-2826-485. Babasahin natin ang inyong mga comments sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 10:46 na po ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. RH. Meron na lamang po tayong 7 minuto bago mag alas 11 ng umaga, kaya ihabol na natin yung dream job ni Mina Pearl. Pero bago ako, Beshi, basahin muna natin ang comment ni Ma'am Teresita Atienza. Ay, go. Sabi ni Ma'am Teresita Atienza, ang natapos niya ay chemical engineering, tapos pumasok siya sa board. Wow. Pero parang hindi ko nagamit kasi naging housewife si Ma'am Teresita. Si Habi na lang ang naghanap buhay. Pero ngayon gusto ko palang maging chef. Ay, wow. Diba? Pwede naman yun luto-luto, ganyan. Ay, di ba parang nabanggit ni Ma'am Teresita before nagbe-bake siya? Tama ba? Siya ba yun? Oo, si Ma'am. Alam mo, parang gusto ko yung nalalaman na natin yung buhay ni Ma'am Teresita. At meron pa siyang isang comment. Anong version? Pinag-usapan natin yung papel ng babae noon sa ngayon. Sabi niya, ang kaibahan ng kababaihan noon at ngayon ay kalimitan mas maraming anak ang mga wife noon. Totoo. Kasi yung mga tatay at nanay ko, ang dami nilang magkakapatid. Oo. Alam mo, di ba napakwento tuloy ako? Sina Papa, kung di ako nagkakamali, sila ay 14. O, di ba? Di ba? Kami 7 anak noon. Ngayon 2 or 3 anak lang. Siguro may kanalaman din sa economy. Di ba? Kasi siguro, Beshi, hindi rin kasi uso noon ang family planning. Family planning, ay tama. Family planning. Sabi ni Sir Bentong dito, Beshi, ay Banong pala. Sabi ni Sir Banong, may mga kasamahan din daw siyang mga seawomen on board. Wow, kudos po sa inyo mga kasamahan. Ingat po kayo dyan. Ay, nako. Tapos, meron din dito nag-share sa atin, basahin na din natin kasi nag-effort siyang mag-type. Si Sir Ohen Sudi. My first choice, ito daw yung kanyang dream job, is architecture. Second choice ay civil engineering. Namahalan daw siya pareho. So, ang third choice niya ay web developer. Ngayon, IT undergrad daw siya. Nagtatrabaho siya bilang image editor sa isang printing company. Wow. At least may kinalaman sa technology pa rin. Parang doon talaga yung punta ng iyong direction sa buhay. Meron naman tayong 4 minutes. Kaya pagkwentuhin na natin si Mina Pearl. Ito na nga, Beshi, kukwento ko na sa'yo. Noong bata pa ako, noong as in elementary, ganyan, ang gusto ko talaga ay maging isang teacher. Sabi ko kasi na nakikita ko si Mama. Oo. Di ba, syempre, ganyan yung bata Kung sino yung nakikita niya, yun ang gusto niya maging paglaki. So, gusto ko maging teacher. Ayun. Habang lumalaki, high school ako, inaalagaan ko yung aking lola. Caregiver. Hindi, Beshi. Nurse. Gusto ko maging nurse or doctor. Pero alam mo ba, Beshi, hindi yan nawala sa aking puso hanggang noong magka-college na ako. Napapaisip ako, ano bang gusto ko? Gusto ko bang maging nurse? Gusto ko bang maging doctor? Diba? Tala mo nung high school tayo, meron tayong tinitake na exam. Yan, oo. Tapos meron doon parang result. Kahit noong elementary, Beshi, yung NCAI. Ayan. Oo, diba? Yan yung kung parang ina-assess niya, ano ba talaga ang para sa'yo pag college ka, diba? May lumabas ata sa akin doon, para may kinalaman sa agriculture. Alam mo ba, Beshi, kung anong lumabas sa akin doon? Maging isang, nun. Maging isang wala.
Maging madre. Maging madre, isang Beshi. sister. Dumating sa point ng aking buhay na may kumukuha talaga sa Oo nga. akin. Nakwento ko yan sa'yo, Oo. Beshi, di ba? Pero yun, hanggang sa malapit na ako mag-college. Bakit ka naman napunta sa broadcasting? Meron akong tita na nagtatrabaho sa isang network. Tapos doon nalaman ko. Tapos tandang-tanda ko talaga, Beshi, simula elementary. Si mama at si papa, yan ang pangpagising nila sa akin. Balita. Okay. Tapos yun na, hanggang sa na-realize ko siya noong magti-take na ako ng entrance exam for college. Sabi ko, parang ito ang gusto ko paglaki Broadcasting ko. Broadcasting. na. Kasi nga, syempre, namulat din ako, Beshi, sa Girl Scouting, diba? So, ang boses talaga nating mga kababaihan. Kailangan natin ipagsigawan. Tapos, nagsilbi din tayo sa ating komunidad. Ano talaga? Uy, grabe talaga ang achievement ng Beshi kong to. Tama. SK Kagawad yan. Oo, yun nga. Kaya, ang ending ko, Beshi, ito ang pinili ko. Hindi talaga ako nagdalawang isip nung kailangan ko nang mag-encircle kung anong gusto ko. Oo, mga ganyan. Sabi ko, go! Tayo ay maging broadcaster. Yan. Tagapagatid ng balita. Ng mga tamang impormasyon. Ayan. Kaya po nasa inyong harapan ngayon si Wina Pearl. Yes. Kung hindi po dahil sa mga balita, wala po ata ako ngayon. Wow! Na para ba? May bago tayo magtapos, of course, batian portion na tayo. Babatiin ko muna first and foremost na Happy International Women's Day. Dumadakak na tayo dito. Pwede bang ikaw muna bumati? Mag-iinom lang ako ng tubig. Okay, sige. Unahin ko na po. Happy International Women's Day sa aking nanay, Mama Gina, sa aking tita, mga aking tita dyan sa Sorsogon, sa Bicol Region. Yan, Happy International Women's Day. At syempre, magandang umaga din sa aking papa na parating nanonood sa atin, Beshi. Papa Ayan. Edwin. Hello po. Hello po. Anong ulam natin ngayong lunch? Wag mo na akong pagutumin. Wag mo na kami inggitin dito. Oo. Ayan. Ayan. Sa aking mga kapatid din dyan, sa Sorsogon, aking mga pamangkin. Hello, see you soon. Ayan, dahil nakainom na ako ng tubig. Mabatiin ko na ng Happy International Women's Day. Of course, ang aking Mother Earth na si Vicky Cruzet na palaging nakatutok sa mga programa na inuupuan ko. Hindi, sa lahat ng programa ng DZRH. Diyan sa Lucena City, of course, aking mga sisteret, kay Aubrey, kay Ate Joy, and of course, sa aking pabalik na ate. Wow, ingat po. All the way from Croatia. Happy, ang tawag dun, safe flight. Yan, bon voyage. Sana ligtas kang makauwi dito sa ating bansa. Wala mo naman Ito lang po ang masasabi ko para sa'yo, ate. Wala po ba tayo dyan? And of course, aking mga pamangkin, kay Rap, kay Ellie, kay Arnie, and kay Atara. And of course, aking Father Earth na nandyan na sa Makati kanina pang alas 6 ng umaga. Happy Sunday din, of course, sa lahat ng ating mga nakakwentuhan kay Bentong, kay Mr. Sita, at Yenza, kay Banong, kay Melvin Letrodo, kay Virgilio Sakdalan, at sa, kay Ohen Sudi, at sa lahat po ng mga nagko-comment dyan sa ating Facebook. Yes, Beshi, meron nagpapabati dito sa ating Facebook. Pag-greet po ng happy birthday sa kanyang asawa na si Dulce Pangilinan, at shout out kay Nanay Martina Victoria ng Quezon at Panueva Ecija. Happy birthday Hello po, po. and shout out. Shout out. At happy birthday din daw po, advance happy birthday, 25th birthday. Ay, ako pala yung inaano niya. Uy, segue naman ito. Hindi, kasi may nag-comment dito. Sabi niya, advance 10 days to go before 25th birthday with Winas coming this March. Thank you po. Maraming salamat po sa mga nakaalala. Ay, naku, Wina, yung segue mo. Babatiin ka naman namin. Hindi, nakita ko lang talaga. Nag-scroll kasi ako ng mga bate ng birthday. May cake ka na sa akin. Sige na. Mama, hello. Nakita ko yung nanay ko. Watching daw siya. Mama Gina, hello po. Hello po. At yan na po ang kabuuan ng ating kwentuhan, tawanan at balitaan dito po sa programang Huntahan. Inyong nakasama inyong favorite besties. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 11:01 ng umaga.